Hello, kumusta? Magandang araw. This is Jo and welcome for another Gala Diary. For today's video, dadalhin namin kayo sa tinatawag na Little Edo ng Chiba-ken dito sa Sawara. Ito nga yung next destination namin pagkatapos namin sa Sakura no Yama at 30 minutes yung biniyahe namin papunta dito sa Sawara. Nag-parking lang kami malapit sa may river at it cost us 500 yen. Pagdating pa lang nga namin ay para na kaming mga batang nai-excite. Feeling talaga namin nakabalik kami sa sinaunang panahon ng Japan. Namanghanga kami kung paano nila na-preserve yung mga structures. At ang main attraction na ng pinunta natin dito, itatry nga natin na sumakay nitong kanilang boat at mag-river cruise tayo. It's a 30 minutes ride along the Ino River at nagkakahalaga siya ng 1,300 yen. Pero since nagparking nga kami sa kanilang designated parking, ay nakakuha kami ng tag 200 yen discount. At pwede niyang i-cover up to 5 persons. So yung nabayaran na lang namin is 1,100 yen each. At itong tulay nga na tinatawid natin ay ang Wooden Toyahashi Bridge. At ang nakakatuwa nga, itong bridge or itong tulay ay kilala sa mga lokal na Jajabashi. Ito ang nickname nila dito na hinango nila sa tunog ng pagbagsak ng mga tubig. At dahil weekdays nga, pagpunta namin dito ay kukunti lang nga yung mga tao. At itong bangka nga na sasakyan natin ay motorboat pala siya. Akala ko kasi yung parang ditulak lang siya. Hindi tayo masyadong nakapag-research. At mabuti naman ngayong araw ay binayaan tayo ng hindi mainit at hindi din malamig na panahon. At habang umaandar nga itong bangka, nag-explain syempre itong tour guide natin. Pero Japanese talaga. Kaya hindi din natin masyadong naintindihan Nakakatuwa lang isipin na sa dinami-dami na ng lumipas na mga panahon, ang itong mga ganito ay nai-experience pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Kapag nakakakita nga ako ng mga ganito, parang may kunting kirot sa aking puso. Naiisip ko kasi yung mga alaala ng mga nakalipas. Nai-imagine ko kung gaano kasigla ito dati ang lugar. Habang nandito nga kami sa lugar, feeling ko nanonood lang ako ng movie ng nakaraan. Dito sa Sawara ay napapalibutan nga siya ng maraming mga kanal. At noong unang panahon nga, itong mga bangka ang pinaka-mode of transportation nila sa pagtransport ng mga produkto nila galing sa mga probinsya. Dinadala nga nila papuntang Edo or ngayon mas kilala na Tokyo. At ang Sawara nga ay yung former trading city na lumago noong mga second half ng mga Edo period, which around 1603 hanggang 1868. At yung mga kadalasan ng mga produkto na dinadala nila dito ay yung mga miso, soy sauce o di kaya naman mga bigas. Imagine sa ganun katagal na preserve nila itong place. Kung gusto nyo nga na ma-experience ang mga ganito sa Japan at yung walang masyadong tao, ang Sawara po ay napaka-perfect na place para sa inyo. Napaka-historical talaga ng place na ito. At ang kagandahan nga ay wala pa nga masyadong pumupunta dito. Kung tutuusin nga itong lugar ay 90 minutes lang from Tokyo. At 45 minutes naman kung galing sa Narita Airport. At sa may sakayan lang nga nito ng boat, makikita yung bahay ni Ino Tadata. Siya ang Japanese surveyor or cartographer. He was known for completing the first map of Japan. At 55 years old na nga siya nang sinimulan niya ang kanyang expedition para sa pag-measure ng mga coastline ng Japan. At sa loob ng 17 years niya nga ito ginawa. Originally talaga, pinanganak talaga siya sa Kujukori dito lang din sa Chiba-ken. 7 years old daw siya nang namatay ang kanyang ina at mula noon ay nag-asawa daw muli ang kanyang ama. At ang Ino family nga ay ang kanyang adopted parents pala. Pero noon pa man, inakitaan na nga siya ng galing sa pagdodrawing at ang hilig niya sa astrology. Naging simbolo nga siya dito sa Japan na hindi hadlang ang edad sa pagpursige ng ating mga hadikain sa buhay. Imagine itong bahay, nakatayo na nga siya mula pa noong 1793. Ang titibay talaga ng mga materialis na gawa sa bahay na ito. Free admission lang pala ito kung gusto niyong libutin itong bahay. Kulang talaga yung oras na inilaan namin dito para malibot itong buong place. Napakayaman talaga sa history ang lugar na ito. Hayaan nyo na sa susunod, tiyak na babalik kami dito. Bongga din pala dito yung mga festival nila na tinatawag nga na Sawara Grand Festival. Twice a year nga itong iniheld dito, every summer at every autumn. Naglalakihan nga ng mga traditional floats decorated with big Japanese warrior dolls ang makikita nga during festival. Tapos every 3 consecutive days pa. At one point nga daw, itong Sawara daw ay mas mayaman pa nga ito sa Edo or ngayon ay mas kilala na Tokyo. Binansagan nga daw itong Edo Masari or mas superior
Mayor to Ido. At dahil timing mag-alas 12 na nga ito, ay naglilibot-libot na kami at naghahanap ng aming makakainan. Tumawag nga ng pansin namin itong maliit na jinja dito sa may iskinita. Dead end na pala siya dito kaya bumalik din kami. Ang mga buildingan dito ay saksi ito sa mga marami ng pagbabago dito sa ating panahon. Kapag weekdays ata, karamihan sirado yung mga shop. Naghahanap nga kami ng mga setmel or yung mga tea ko na tawagin sa Japanese. At nakita nga namin itong tongkotsu shop. Wala talaga itong kasawa-sawa. Itong larawan nga kuha sa festival nila. Ito pala yung menu nila dito at yung mga price. Kapag gagala nga kami, isa talaga ito sa mga nilook forward namin. Kadalasan nga sa mga ganitong kainan ay pwede tayong mag-refill ng gohan or rice. Nitong kanilang miso soup at itong cabbage. Hindi talaga ako nananawa nito. Nung nakaraang gabi nga lang ay nagtungkotsu din kami. Gustong gusto ko talaga yung mga ganito sa Japan. Hindi ka talaga makakaramdam ng pagod nito kasi busog ka talaga palagi. Sa oras nga ng trabaho, gambaro talaga tayo para ilulook forward talaga natin ang mga ganitong araw. Natatakam na naman nga ako nito habang nagvo-voice over. Feeling ko bukas, mapapasabak na naman kami nito ni Mayor. Masaya nga ang mga lakwatsera ngayon at busog na busog pa. Magpapatunaw nga lang muna kami at iikot lang kami dito sa may lugar. Itong kanilang parang Foroy Michi or Old Street nga ay hindi naman talaga gaano kalawak. Pero dahil konti lang nga yung oras namin ay hindi na namin nga nalibot. Kaya nanonood na lang muna kami dito. Hindi na nga namin nasunod itong itinerary namin. In-enjoy na lang namin yung mga oras. Medyo umuambon na din sa mga panahon na ito kaya nalungkot ako. Pero mabuti naman ay agad nga lang ding tumila. Kung pwede nga lang sana mag-travel na lang araw-araw. Kasi kapag gala yung energy ko naka 100% palagi. Pero kapag sa trabaho parang palagi lang 2%. Kailan ba kasi tayo magiging Dora the Explorer na lang? Walang iisiping bayarin? At ang problema ay yung mapa lang natin. Yun lang sa ngayon. Samahan niyo kami sa susunod. Salamat!